Nalulumpo-lumpo si tatay. Ano nangyari dito ba? Ha? Mapuwag natin natin siya. Dito ka. Ano nangyari sa kanya? Ba't gano'n siya maglakad? Dito po yung ano niya. Huwag yun Dito yung Saan ba ako sumasakay sa tuhod? Hindi na ito hanggang ito sa hotspot sa kabala. ito po yung glass. Sabi ng doktor ko na ipit daw yung Naku. Sana hindi ito ano ha. Sana ano lang ito. Ito na yung ano. Ayan oh. Sana. Oh. Alam nyo, dapat siyang pare-parehas. Tignan mo to. Yan ang delikado. Titignan ko yung parts ito. Ito, nag-crack ko. Dapat yan, oh, kita nyo. Oh, pare-pareho. Di ba? Pare-pareho. Square, 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 square. Oh. Yung pagka-square niya, may lamat. Yan oh. Sana hindi yan ano. Sana hindi. Nalaglag ba kayo tayo? yung naalala ko ng May mga instances na nalaglag kayo? Ano siya, Kapal- nine. Na-slide kayo? Maganda naman ang pagpabagsak ko sa bahay ng Hindi, kung na-slide kayo, naumpog yung puwet nyo, parang tumalbog. Siyempre, pag may edad na tayo, mas marupok tayo. Yung buto natin. ng unang tatapilok na. Unti-unti ka natatapilok. Oo, malaki natatapilok ka na. Palagi kayo natatapilok. Nasa bukid ako pag nagkamali. Ngayon, unti-unti lang humihila. Unti-unti na humihila, nasa bukid kayo. Ano na mama dito? Namamanit. Ano nga, tay? Angat mo. Ganun ba? Ay, foot drop na nga. Ito na yung pinaka ano. Yan yung tinatawag na foot drop, madam. Ang ibig sabihin ng foot drop, wala ka ng control, hindi mo na maganon. Ito na, subukan mo yung kabila. Yan. O kabila. Wala. Pag ganito ba naman, I'm sorry to say, pero napakahirap niyan. Napakahirap ayusin. Baka nga, hindi ko maayos. Yan yung tinatawag na foot drop. Ibig sabihin, may namatay na ano dyan. Wala na yung control, may namatay na nerves dyan. Kailangan yan, ma'am. Susubukan ko, pero kailangan yan, iaano yun siya. Kukuryentehin yung paa niyan. Hindi na rito. Kailangan yan, iti-therapy na kayo. Iti-test kayo, EMG na kayo niyan. Titignan kung ilang nerve na yung ano, affected. Gano'n na ba katagal yung nangyari sa inyo? May isang taon na po siya. Mahigit 1 taon na? Ito yung nakakapanghinayang eh. Sakit ng balakang nyo, huwag yung baliwalain. Kasi maaari talaga kayong malumpo. Yan yung tinatawag na foot drop. Pag nag-foot drop ka na, wala na, out of control kaya pala pilay-pilay ka kasi wala nang control to, wala nang tigas. Kaya ang ginagawa mo, tukod ng paganyan. Kaya humihingi ka na ng tulong dito. Hindi na yung dito, hindi na kagaya ng ganyan. Kasi nga, hindi na maangat, hindi na magano. Wala na to, hindi ka na makaganyan, palagi ka lang makaganyan. Ngayon, akala tuloy, syempre, yung makakakita sa'yo, akala tuloy, ano ka, yung masakit yung tuhod, o, pero yung pala, dun, sa main yan, sa balakang. Base posterior, disc herniation. What is disc herniation? Ibig sabihin ng disc herniation, napunit na to, merong sustansya yan sa loob na lumabas na. Yun ang ibig sabihin ng herniation. Lumabas na yung tinatawag na nucleus pulposus. Ito ang tawag dito annulus fibrosus. Yung nasa loob nito, yung sustansya niyan, yun na yung nucleus, lumalabas na. Pag nawala na yung sustansya niyan, siyempre yung loob nga, wala na sustansya, eh paano yung labas? Siguradong mapipirat yan. Ngayon, pag napirat yan, tutukod ngayon yan. Iipitin niya to. Yan ang magsusupply ng bloodstream pababa. Ngayon, pag naiipit ito, walang supply, mamamatay ngayon lahat ng yung mga muscle mo, magiging matutulog, walang magiging activity kasi mahina. Okay. Resulting in moderate spinal canal, moderate bilateral neural canal stenosis. Okay, ano yung binabanggit na spinal canal? Yung nasa gitna naman na direct to the brain. Yun yung spinal canal, spinal cord.
Pag tinamaan yun, magkakaroon ng epekto, abot sa utak mo, mind control tayo, possible na may mga ability na maapektuhan. Neural canal stenosis. Ano yung stenosis? Pagkipot, pagkapirat. Yun ang ibig sabihin ng stenosis. L3, L4 posterior. Ito puro posterior, oh. L4, L5 posterior disc herniation. L3, L4 posterior disc bulge naman to. Mas magaan to kumpara sa herniation. Okay? Pero yun pa rin, no? Spinal canal and moderate bilateral neural canal stenosis. Okay, sign of lumbar spondyloarthrosis. Ito, ito naman, bunga ng ano to. Siyempre, pag umiidad ka, nagkakaroon ng mga arthritis. Pero yung spondyloar arthrosis, ibig sabihin nun, yung mga buong palibot ng edges mo, nagkakaroon ng mga parang riba-riba ba yan. Iyan na yun. Ibig sabihin, tumanda na yung ganyan. Kasi wala na, unhealthy na to eh. Wala na siyang masisipsip na sustansya. Ngayon, gagapok ngayon yan. Gagapok ngayon yan. Pag nawala ng sustansya yan, siyempre, nagbubukid siya noon, hindi niya pinapansin. Panay ang buhat, hanggang sa naipit, sabay nadudulas. Kasi hindi, itong mga ganito, yung mga spondyloarthrosis, hindi kagad dyan yung isang ano lang, isang pagod lang, ganun kagad, hindi. Gradually yan, unti-unti na wala na siyang nasisipsip, unti-unti na wala ng sustansya. Sa tagal ng panahon, tapos bigla ka pang madudulas, pak! Pag nagsaldak yon dahil mahina ito, magkakaroon ngayon ng mga parang mga crack-crack ng maliliit. Sign of degenerative pati marrow infiltration or osteoporosis. Ito na. Diba? Dahil wala na ngang sustansya, yan na, lumabas na. Pati marrow, degenerative pati marrow infiltration or osteoporosis of the lumbar spine. Nako, delikado. Akala ko ano pa lang eh, yung mga degenerative change pa lang. Pag lumabas na yung osteoporosis, ano ba ibig sabihin ng osteoporosis? Ito, ganito na tayo. Ayan o, osteoporosis. Nababasa nyo ba tayo? Osteoporosis, ito yung normal. Osteoporotic, ayan na, osteoporosis. Hanggang sa magkaroon na ng compression. Kaya may nakikita akong ano eh, yung parang crack. Di kanina tinuro ko. Di ba sabi ko, yan, dapat square. Nagiging hollow na siya. Kaya ngayon, dahil nga, siyempre, pag naging hollow na yan, wala na siya masipsip. Ito, design na lang to. Maiipit yan. Magiging ganito yan, oh. Ayan, oh. Ganito na siya. Manipis na. Kaya pala nagkaroon ng ano. Tapos una, nagsimula yan ng ganito. Degenerative. Ayan, nababasa nyo? Degenerative disc. Ngayon, yung surface niya, ganyan. Oh. Parang, supposed to be ganito. Matigas siya tignan. Pero yan, oh, parang may... Parang may ang tawag doon, yung ano, yung parang pinag-weldingan, yung mga dulo-dulo pinag-weldingan. Ribaba. Yan. Okay? Medyo risky na siyang pakialaman, mami. Kailangan muna siya mag-ano. Roy, haplusin mo muna si tatay. Ito na lang, wala naman akong isingilin sa inyo. Ang mahalaga na-explain ko sa inyo yung dapat yung... Kailangan muna ni tatay ng medication, vitamins sa bones. Pero, hindi pa muna siya pwede sa mga bone cracking kasi may osteoporosis sa lumbar spine. Maaari siyang magkaroon ng compression fracture or burst fracture pag pinaano nyo siya bone crack. Mahalaga kasi talaga to pagka nakakaintindi, ma-avoid yung pagka-sira lalo. For the meantime tayo, Roy, massage mo rin yung ano niya. Pero yan, hindi kayo namin sisingilin kahit 5 bulag. Kasi hindi pwede yung method ko sa kanya. Pressure, tandaan nyo yung pressure, pabasa mo. Dok, ano po bang method? Ano po bang kasi ganito na yung kalagayan ng asawa ko? Ano po bang, sabi kasi nung therapist na pinunta namin doon, hindi na raw po pwede sa bone cracking. Baka madurog, magkaroon ng compression fracture or burst fracture. Ano po bang magandang gawin? Para sa akin kasi nasa akin kayo napunta eh.
Magba-vitamins muna siya sa buto, tsaka sa nerve. Buto and nerve. Tapos, ipapa-MRI yan. Sa bagay, ito na eh. Ito na yun eh. Ang gagawin niya, syempre, another request na naman yun. Wala tayong magagawa kasi kailangan, iba yung nagsuri sa inyo, kailangan yung may bagong files kayo na ano. That's normal. Kung re-requestan kayo ng MRI, normal lang yun. Eh kung doon naman siya gagaling, para ma-opera yung ano, dapat tukuran. O-operahin kayo niyan tayo, para mabuhay yun. Kung iti-therapy man kayo, siyempre yun, kailangan nun kukuryentehin yan para mabuhay yung mga natutulog na mga nerve. Pero for the meantime, hindi uubra yung ano, hindi uubra yung bone cracking ko dun. Mababasag dahil because of pati marrow infiltration. Yan ang delikado. Wala nang ano, wala nang sustansya yung ano niya ganito. Yan ang totoo. Saan ka pupunta sa orthopedic? Oo, punta kayo sa ortho. Total, nandito na kayo sa Maynila, di ba? Taga Ilocos sila eh. Malayo sila, Ilocos. Ang gagawin nyo, total, kung may mga kamag-anak kayo rito, nandito na kasi yung main ng orthopedic eh. Sa Banawe. Sige po. Oo. Nandito na kasi kayo sa ano, kaysa uuwi pa kayo ng Ilocos. Masakit. Mm. Pero may sat na Ano? may posibilidad pa na ano daw, gagawin. Maaring gradually, unti-unti. For the meantime, huwag na kayo maglakad tayo ng ano, huwag na kayo maglakad ng ganyan, magtungkot na kayo. Para hindi lalong napupuwersa. Kasi yung pagpupuwersa ng gano'n, tapos natutumba-tumba siya kasi nga wala siyang hinahawakan eh. Nauumpog yung puwet niya, lalong nadadamage yung mga mahihinang spine. Lumabas na sa ano eh, syempre ito kaya kong intindihin. Hindi man exactly ano, pero 60% sa binasa ko dito, naiintindihan ko. Positive ako, naiintindihan ko tong ano. Ngayon, para the best, ipapa-evaluate nyo lang to sa ano, sa ortho doctor. Bababasa nyo yung mga files niya para mas ano kayo, mas ma-advise kayo. Siyempre, pag ortho doctor, mas Ang daming binigay na po. Hindi ko na Yung mga gamot na yan. ito, matitibay ito mga to. Pangkaraniwan ko naririnig to. Mga... Mamakal pa yan, wala naman. para sa buhay. Ay, hindi po ako nagre-reseta eh. Hindi po ako. Basta yung diniscuss ko sa inyo, siyempre, nakaintindihan nyo rin naman, Tagalog naman, kailangan lang mas unahin nyo muna vitamin sa bones para lumakas pa yung mga buto niya, ma-delay yung pagkasira. Yung osteoporosis, di ba yung meron nga niyan, ano yung gatas na, Oo. o yan, kailangan niya yan kasi umiidad na siya eh. 60, senior citizen na ba siya? O senior citizen, pangkaraniwan, umihina talaga ang buto. Kailangan niya ng mga ganun. Tapos, siyempre, ang final say pa rin yan sa ortho kung anong gagawin kung o-operahin siya. Para mabuhay yun doon. Pag na-operahin doon, tsaka na may therapy, medyo mahabang proseso. Kung tatanungin nyo kung may chance pang makalakad, maaaring may chance siya makalakad pero hindi na kasing lakas nung dati. Okay? Hindi na kasing lakas nung dati. Kaya kailangan niya may ano. Hindi siya ordinaryong ano lang doon eh, masakit lang doon. Kung tuhod lang problema yun, tsaka tapilok, naku, kahit pa nakapikit. Kung yabangan lang, kayang-kaya ko yun eh. Pero pagka kasi meron na kayong ano, pag nabasa ko na yung files, lumabas na sa MRI nyo, risky siya pong galawin. Imbis na nakatulong ako, mababasag ko yung buto niya, imbis na nakakaubo siya ng ganyan, mamaya mag-iiyak siya, I promise you. Mag-iiyak ka kasi hindi mo na kayang ano, yung mabibigatan ng sarili mong bigat. Naku, dapat pala hindi ko na pinagalaw. Ang layo pa ng biyahe nyo. Ilocos pa kayo. Baka hindi kayo. Mas maganda lang haplos na lang pagmamalang ginawa namin. Advice and wala naman kayong babayaran sa amin. For the meantime, sir, ortho. Pa-evaluate nyo to sa ibang ortho. Okay?